Mga kapatid, narito ang liwanag. Nasa atin na ang liwanag. Ang kandilang yan ay nagsisilbi. Katulad ni Jesus, na siyang tunay na liwanag ng sanlibutang ito. Maraming salamat sa ating G12. Pwede ba natin sila palakpakan? Wow. So wala sa kayamanan, wala sa kapangyarihan, wala sa kalayawan, at wala sa relihiyon ang tunay na liwanag. Katulad ng kanilang ginawang dula, ang liwanag, ang tunay na liwanag ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoon. At mga kapatid, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Si Jesus na siyang liwanag ay pumunta sa kadiliman para ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng liwanag sa ating mga sarili, sa ating pamilya, at sa buong mundo. Welcome sa atin pong candlelight service. And the title of my sermon for today is Light into the Darkness. Iba-iba mag-celebrate ang bawat isa ng Pasko. Tama po ba? No? When I was young, no, very simple lang, no, ang celebration namin ng Pasko sa probinsya. No? Ang usual na hinahangad ko tuwing Pasko ay makita, no, yung mga kaibigan ko. No? Kami pupunta sa, ang layo kasi ng simbahan sa amin. No? Maglalakad kami, no? More than anything else, yan ang hinahanap ko sa Pasko. Kayo, ano pong hinahanap niyo sa Pasko? Amen? Iba-iba. No? Maybe some of you are here dahil napilitan kayo at niyaya kayo ng inyong kamag-anak. O maybe ang iba sa atin ay talagang noon pa man ay pinlano na. No? Na sa Pasko ay kailangan makapagsimba muna ako bago ang lahat na aking gagawin. O bago ang 25, no? Kailangan iaalay ko muna muli ang aking sarili sa Panginoon. Maybe, ang iba naman sa atin, lalo ng mga youth, sana makita ko yung aking crush. Ang iba naman, sana makita ko yung aking one and only, sa simbahan. No? Iba-iba ang reason and ways human celebrates Christmas. Katulad din ng mga gospel sa Biblia. No? We have 4 gospels at iba-iba yung pagka-present ng mga writers ng Biblia about Christmas. No? Kung inyong naalala, no, in the first book, which is Matthew, no, ay para tayo ma-introduce sa Christmas, an angel, no? Ay isang angel ay pumunta o nagpakita kay Jose, no? At ipinakita sa kanya na magkakaroon ng isang batang lalaki at ito'y ipapanganak. Dito rin natin nalaman yung 3 wise men, no, sa book of Matthew, na minsan tinatawag nating hari. No, kahit na hindi naman natin nababasa sa Biblia that they are 3 kings. No? Pero ang nakalagay doon sa Biblia, sila po ay mga pantas, mga wise men. Pero dahil sa ating tradisyon, kinurunahan na lang po natin sila para magiging attractive. And of course, no, dito din natin nalaman na sa pagpanganak pa lang sa ating Panginoong Jesus ay naging delikado na kaagad ang kanyang buhay. Dahil lahat ng mga ninyo, no, during that time ay pinapatay, no, ng paraon, no, dahil ayaw niya na magkaroon siyang kompetensya sa kanyang trono.
No, sa Book of Mark naman ay wala tayong nababasa patungkol sa birth of Jesus. Instead ay pinresent sa gospel na ito, no, na there is somebody na magpe-prepare ng way. Ang tawag natin doon ay forerunner. At yan po ang ating tema sa taong ito. At ito ay nag-refer kay Juan Bautista na siyang naghanda ng daan para sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. At siya na rin ang nagbautismo sa ating Panginoon. Alam naman po natin kung ano nangyari dan. No? A dove came in and God the Father told, no, na si Jesus, no, yung kanyang bugtong na anak. No? So dito pinresent na si Jesus ay Diyos at galing sa Kanya. At ang pangatlo ay ang Book of Luke, na kung saan ay punong-puno ng istorya, punong-puno ng mga characters. Maybe kayo po ay naging isang character dyan. No? Sino po naging Mary na dito? Sino po na dito yung naging Elizabeth? No? Sino dito yung naging Osno? Maging Asno? Mayroon din ganon, di ba? O kaya yung mga pastol, no? At baka naman kayo yung isang tao na nagbabantay sa inn at nung nag-request si Jose at saka si Maria kung mayroong space para sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay tinanggihan ninyo. No? Kaya ang batang si Jesus ay imbis sa mas maayos maipanganak, siya po ay ipinanganak sa very lowly place at yan po ang sabsaban. No? Siguro ang yung gospel na ito ay punong-puno ng pageantry. Ito ay source pag tayo po ay nagkuha, no, or naggawa ng mga programa patungkol sa Pasko. Usually dito natin kinukuha ito no, sa Luke kasi punong-puno siya. Kompleto siya ng lahat ng kinagigiliwan nating character sa Pasko. Pero ngayong umaga ay magko-concentrate tayo sa last gospel. At ang gospel na ito ay ang gospel ni Juan. No, ang gospel ni Juan ay hindi nag-describe sa Christmas bilang kapanganakan ng isang batang lalaki. Nagdi-describe ang book ni Juan ng mas matindi, no? Mas meaningful, no, na idea about Christmas. No? So what I'm talking about is this. No? Jesus is the light of the world. Yan po ang isang in-encapsulize, no, ang pinakabuod ng Christmas story ng Book of John. Again, Jesus is the light of the world. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Siya ang tunay na liwanag ng salibutan. At hindi lang siya basta liwanag, kung hindi siya ay matagumpay na liwanag. No? A triumphant light. No? And that would be the thing that we have to discuss today. No? Our text will come from John 1, verses 1 to 5. No? So babasahin po natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Wow! Without Him, nothing was made that has been made. In verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sumaglit muna tayong manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong mga salita. Maraming salamat sa Pasko, Panginoon. Lalong-lalo na sa nag-iisang diwa ng Pasko, sa Jesus, na iyong ipinagkaloob sa iyong mga anak, Panginoon. Upang ang mundong ito, O Diyos, na punong-puno ng kadiliman, O God, ay makaambit ng liwanag. Liwanag na nagbibigay buhay,
liwanag na nagbibigay ng purpose, nagbibigay ng power, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. O Lord, akin pong hiling, Panginoon, na patuloy naming higit na maunawaan, O Diyos, ang mensahe mo, O God, sa Paskong ito, O Diyos, at tunay naming maangkin ang lahat ng benepisyo, Panginoon, ng Pasko, O God. Dahil ang Pasko ay para sa amin, Panginoon, na nakakilala sa iyo, O God. At maraming salamat sa patuloy mong pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa simbahang ito, sa iyong katawan sa lugar na ito. Bless everyone who are here with the words that you will say today, Panginoon. Maraming salamat. Itong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin muna ang ating Panginoon. Wow! Yes, Jesus is a triumphant light. So paano, the light of the world na ibinigay sa bawat isa sa atin ay talagang matagumpay. Bakit ko nasabi yan? I have here 3 reasons. Number 1 is this light is God Himself. Amen? Ang light na ito ay mismo ang Diyos. Kaya talagang siya ay magtatagumpay. Amen? No, dahil God is sovereign. No? God is all-powerful. Ang lahat ng katagumpayan ay sa Kanya lamang nanggagaling. So instead of telling us a story, no? Kasi nung ako po ay bata pa, alam ko ang Christmas ay nagsisimula nang ipinanganak si Jesus. But the Gospel of John tell us otherwise. No? Iba po yung kanyang pagsisimula kung saan nagsimula ang Pasko. Sabi niya, in 1 to 3 of John chapter 1, sabi doon, in the beginning was the Word. No? So imbis na bata, no, na ipinanganak sa sabsaban, sabi niya, sa pasimula, mayroong salita. At ang salita ay ang Panginoon or ang Diyos. And the Word was God. The Word was with God, and the Word was God. Tingnan niyo po yung kasunod na talata. He was with God in the beginning. No? Parang katulad din sa paglahad ng Genesis, the first book of the Bible. Sabi doon, in the beginning. Amen? Pareho, no? Doon sa John din, sinabi din na in the beginning. That means, everything started there. Doon pa lang sa creation, Jesus, no, na nakita natin sa unang Pasko, was already there. Amen? Sa pasimula pa lang, nandun na ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi akong bata pa, I don't know kung ganito rin po yung notion ninyo, na si Jesus only came in the picture during the natal day kung saan siya po ay ipinanganak doon sa Bethlehem. But the Gospel of John tell us na si Jesus ay nandun na, no? Kahit pa nung pag-create pa lang o nung pasimula pa lang na kinreate ang mundong ito. Amen po ba? Amen. Sabi diyan, through Him, all things were made. Wow! Lahat pala ng nasaksihan natin at nakikita natin was made through Jesus. Kasi si Jesus na rin yung Word na yan. Sa pamamagitan ng Word, who is Jesus, everything was created. Paano yung ang patunay na yan? In Genesis, sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. So it was Jesus, it was the Word that made the light. Nung sinabi ng Panginoon, there will be permanence. No? Ma-separate yung sea at yung land. And everything has came into being. Ano yun? Word lang. Si Jesus yun. No, kaya ang lahat ng bagay ay co-creator ang ating Panginoong Hesukristo. They were already there. The Father, the Son, and the
Holy Spirit. So Christmas, did not only begun during 2,000 years ago. Actually, the story of Christmas originates way back from the beginning. Amen. Because the essence of Christmas, the light of Christmas is God Himself. That's how powerful the message of Christmas is. Sabi diyan, without Him, nothing was made that has been made. No? Sabi niya pa nga, we shall make man, in our own likeness. No? So, doon pa lang makikita na natin na nandun na yung anak at nandun na rin ang Santong Espiritu. In Colossians 1:16, this would reinforce kung gaano ka-powerful ang Diyos na ating sinasamba. And this would erase any doubt about the deity of Jesus. Kasi napakarami pa rin, even, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, na may isang napakalaking sekta, and even smaller sect, na hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Nakakatakot yun eh. Diba? Kasabi sa Juan, pag ang isang tao ay walang Kristo, siya po ay condemned na kaagad. Amen? Kabaligtaran, na pag ikaw ay may Jesus sa inyong buhay, you are already saved. Amen. At tayo yon. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi diyan, for Him and all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. So mayroon ka bang problema ngayon, kapatid? Or mayroon ka ba ngayong inaalala sa buhay mo? The light that came 2,000 years ago, is God Himself. And His name is Emmanuel. His name is Jesus, God with us. At hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. Kasi siya ang gumawa eh. Galing sa Kanya ang lahat, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon at ganun ka-powerful ang Diyos na ating sinasamba. All things have been created through Him and for Him. So ibig sabihin, all thrones and powers, lahat ng yan emanates, yung strength nila, galing lahat yan sa Panginoon. Kaya kung takot na takot ka ngayon sa boss mo, dapat hindi. Kasi, ang power niya ay nanggagaling lang sa Panginoon na iyong sinasamba. Sa Diyos, na lagi mong dinudulutan ng lahat ng iyong paghihirap, ng iyong worship, ng iyong devotion bilang Kanyang anak. Amen? So, huwag tayo matakot. Palakpakan po natin ang Diyos. Second is, this light gives purpose to our life. Alam nyo, it's one thing na tayo po'y nabubuhay, pero tayo lang po ay humihinga. That's life. O kaya tayo po ay, yung ating heart ay nagpa-pump, o yung ating brains ay nagpa-function, kaya tayo ay nakakagalaw. But it's another thing na ang buhay natin ay mayroong halaga. Ang buhay natin ay mayroong patutunguhan. Ang buhay natin ay mayroong kwenta, may value. Hello? Nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon, tayo lang po ay trabaho, tapos tayo po ay uuwi, kakain, matutulog, tapos tatrabaho na naman. Ganun lang ang alam natin sa ating buhay. We are only existing. Pero when the light of this world came into our life, nagkaroon ng saysay ang ating mga buhay. Tama po ba ako?
Hallelujah! Palakpakan niyo yung Diyos na nagbigay ng saysay sa inyong mga buhay. Wow! Sabi sa ating text, no? In Him was life. Nasa Kanya yung buhay. Hindi buhay na wala ka na kasing oxygen, kaya mamamatay ka na. Hindi po ganun ang buhay na sinasabi dito. It's more than that. No? Given na yun eh. But even that, actually, ay nanggaling sa Panginoon eh. No? Hindi po yan galing sa iyo. No? Yung buhay mo na iyong hinihinga sa ngayon, no? Galing po yan sa Diyos. At hindi yan one time lang na binigay sa iyo ng Panginoon. Araw-araw at minuminuto niya yung binibigay sa iyo. Alam niyo po ba na wala tayong reservoir ng oxygen sa ating katawan? No? Kailangan huminga tayo from the outside araw-araw. Araw-araw yun. So ibig sabihin, pag hindi binigay ng Diyos sa 1 minuto o 2 minuto ang oxygen na yan, no? Dito sa ating paligid, wala tayo. Amen. Amen. Wala tayong mahihingang oxygen. Kasi wala naman tayong oxygen na galing sa sarili natin. Amen po ba? But because God loves us and sustains us, binibigyan niya tayo minuminuto, no, ng oxygen para tayo ay mabuhay. At hindi lang po yan. Hindi lang niya tayo sinusustain physically. Kung hindi, sabi ko nga kanina, binibigyan niya pa ng purpose. Binibigyan niya pa ng meaning ang buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Pero sabi ng Panginoon, I have come that may have life. That they may have life and have it to the full. Wow! Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng life na yan? No? Have it to the full. No? Sa ibang mga salin, have it abundantly. Have it exceedingly. No? Something that you do not expect. Something that we do not deserve. God is actually in the business of giving you something in your life that you do not deserve. Amen? Ano bang deserve natin bilang makasalanang mga tao, matitigas na ulo ng mga anak? Di ba dapat wala? No? But God, because of the light that Jesus is giving us, ang buhay natin ay hindi lang dapat buhay na simple. Nakikita ko ngayon yung mga kapatid ko, no, na narito. Alam ko, you have a life beyond you have been expecting. Alam ko na hindi yan yung life. Siguro ang gusto nyo lang na life ay ganito. Pero God has placed you now in a life na parang hindi mo akalain na nandun ka. No? May mga tao naman na they feel like hindi ito yung deserve ko. May mas mahigit pa. Pero alam ko na sa buhay ng bawat isa sa atin, no, hindi pa tapos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos kasi ang Diyos sa'yo. No? Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kaya mayroon pang ibibigay sa'yo ang Diyos. Amen? Hallelujah. If you think na siguro dahil ngayon ay may trabaho na ako, ito na po yung hinihingi ko sa Diyos. Pero alam mo, hindi pa po yan. Hello? Kasi habang nabubuhay tayo, God's purpose in us ay magkaroon tayo ng buhay na to the fullest. No? Pag sinabi natin to the fullest, ang sinasabi ng mga ano ngayon, ng mga huling mga lahi, no? Sabi nila, I want an upgraded life. No? Alam ba yung upgrade na life? Gusto niyo ba yon? Upgrade? Upgraded life? Ha? Sinong gusto ng upgraded life? Amen? Siyempre, di ba? No? Life na kung ang kailangan mo lang ay simple, pero ang Panginoon, hindi papayag doon eh. Gusto ng Panginoon
ay magkaroon tayo ng buhay na forgive me sa words na ito, na kinaiinggitan ng mundong ito. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Kinaiinggitan ng mundong ito. Gusto niyo ba ng buhay na yon? No? Kasi nga, ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, hindi naman para pasakitan tayo. Hello? Baka, don't get me wrong, no? Mayroong mga pagkakataon na we also preach here about the truth of sacrifice, the truth of challenges, na talaga namang totoong na nangyayari sa ating buhay. Pero you know what? At the end, no, and at the end of it all, nandun ang katagumpayan na gustong ipagkaloob ng Diyos sa bawat pamilya. Hello! Sa bawat pamilya na kumikilala sa Kanya bilang Kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yes, upgraded life is yours now. Lalong-lalo na sa Christmas season na ito. Yes, that's the purpose of God in our life. And number 3, this light gives power. No? It gives power to our life. Sometimes, no, just like grace, no, and mercy, no, we abuse them. No? Ang pagkakaalam natin na okay lang na ako po ay magkasala dahil ando naman yung grace ng Panginoon. Sabi kasi ni Pablo, God's grace is sufficient for all of us. Pero alam niyo po ba na yung light na binibigay ng Panginoon katulad ng grace ay ito rin ay kapangyarihan. Amen? Kapangyarihan to, number 1, to say no to sin. Hello? Kapangyarihan to say no to sin. Lalong-lalo na sa mga kabataan, no? Na in this generation ay napakalakas, no, ng impluwensya ng cellphone. Hello? Alam ba natin yon? Kahit na matatanda, no, who knows na grabe ang danger ng gadget na ito. No? Pero, alam niyo po, napakapalad ng mga kabataan na mayroong mga parents na Kristiyano. Amen? Nakapakapalad ng mga kabataan na sa kanilang murang edad ay nakilala na nila ang Panginoon. By then, this light, Jesus, the light of Christmas, no, can eliminate the darkness doon sa mga kabataang ito. And I really hope na dahil sa napakaraming programa natin ngayon sa church, no, lalo na yung YA, nandito yung mga YA, amen, palakpakan po natin yung mga YA, dumadami yung mga YA, tas yung mga YE din, youth empowered natin, and even yung J12, no, kaya mga nanay at saka mga kapatid, kung ang mga anak ninyo ay hindi pa natin na ilalagay sa 3 mahalagang ministry ng church na ito. Ulitin ko, J12. Anong edad po yung J12 natin? Mga 12 to 15. No? Pasalihin nyo na po kaagad dyan. YA natin ay, ito yung mga teenagers natin. And even ang mga young professionals natin ay mayroon din po tayong grupo nito. Ang pinaka dumadami ngayon, ang alam ko ay ang YA at saka even yung ating J12 are flourishing. No, kaya palakpakan natin ang Diyos sa ginagawa niya sa ating mga kabataan. Kasi grabe, no? Ang ginagawa ng kalaban patungkol, no, sa mga kabataan. Pero ito yung sinabi ng ating text sa verse 5, no? Huwag tayong mag-alala. Sabi kasi diyan, the light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. Manatili lang tayo sa liwanag. Hello? Tandaan po natin yan. No? Pag may kadiliman, pag sinindihan natin ng kandila o flashlight or kahit anong liwanag, nawawala ang kadiliman. Pero pag may liwanag na, kahit kailan, hindi mananaig ang kadiliman. Amen? Hindi mananaig. Unless patayin natin ang ating liwanag.
magkakaroon ng kadiliman. Pero kahit anong sakripisyo, kahit anong trouble ang mangyayari sa atin, huwag tayong umalis sa liwanag. Kasi walang kadiliman ang makatatagal at magtatagumpay sa liwanag. Amen? Tandaan po natin yan. No? Something to be grasped. Alam nyo, isa sa mga na-discover ko as I study this preaching is yung lahat ng mga bagay na ating inaasam at mga nakasulat sa Biblia ay nakatakda na po yang mangyari. Hello? At sinabi na ang destinasyon ng mga nagtitiwala sa Kanya ay sa kabutihan. Amen? Sabi nga sa Romans, na all things will work for good for those who love Him. Kasi nakatakda na po yan. Medyo, probably yung iba sa atin ngayon ay may mga sakit, katulad ko. Actually, masama pakiramdam ko talaga. Pero nandito pa rin ako sa inyong harapan dahil I want to stay in the light. Kasi alam ko na pag nasa liwanag ako, walang kadiliman na makapananaig sa hawak kong liwanag. Amen. There is a scene in Matthew 8 verse 29. No? Actually, yung storya na ito ay si Jesus ay pumunta sa isang bayan sa Gennesaret. No? At pagdating niya doon ay galit na galit sa kanya yung dalawang tao na inaalihan ng demonyo. Galit na galit, grabe. No? Ito yung ang scream nila at sabi nila kay Jesus. They began screaming at Him, "Why are you interfering with us, Son of God?" Kilala nila si Jesus. No? Kilala ng demonyo si Jesus. Tandaan po natin yan. Ha? Sabi nila, "Have you come here to torture us before God's appointed time?" Wow, nakakagulat, no? So, ibig sabihin pala, alam ng kalaban, alam ng mga demonyo na nakabilang na lang. Alam nila na in the future, in the appointed time, sila po ay paparusahan, magpasawalang hanggan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Alam nila yun. Kaya sabi nila, parang sinasabi nila, bakit time na ba? Wow. So ibig sabihin, kung yun po ang kanilang destinasyon, ang appointed din time din natin, ng bawat isa sa atin, ay sigurado din. Amen. Tiyak din. Sabi mo sa katabi mo, tiyak ang ating destinasyon. Amen. Tiyak ang destinasyon natin. Tayo ay, ang pangako ng Panginoon, sabi nga sa Isaiah 55, no, sabi niya doon, ako po ay hindi natutulog. Sabi ng Panginoon, binabantayan ko ang lahat ng letra ng lahat ng mga pinapangako ko to come to pass, no, in the life of my people. Wow. Grabe. Yun ang gusto ng Panginoon. So, this light gives power to our life. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So anong gagawin natin? Dahil nasa atin yung light. No? Ang una, let us embrace that light. Kilalanin natin yung light na yon. Maybe, tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, pero feeling mo ngayon ay malayo ka sa Kanya. Today is the proper time para bumalik sa ating Panginoon. Amen po ba? No? Ito'y pagkakataon natin na tanggapin muli ang ating Panginoon kung tayo po'y napalayo sa Kanya. Let this light dispel the darkness within us. No, balik tayo doon sa sa prayer life natin, sa devotional life natin, balik tayo doon sa fellowship life natin. Alam niyo po, nalulungkot ako tuwing Wednesday, no, na
kung tayo po'y every Sunday ay punong-puno, di ba? So we are now, lagi close to 300 po tayo every Sunday na nagsisimba dito. Pero pag Wednesday, hindi siya umaabot ng 50. No? Nakakalungkot. Hindi siya umaabot ng 50. No? Pero alam naman natin ang benepisyo ng pagsisimba sa ating Panginoon. Tama po ba? Pero hindi natin nagagawa. So this Christmas, I hope na manumbalik sa atin yung pagkauhaw. Manumbalik sa atin yung first love natin. Na kung paano natin minahal ang Panginoon nung una natin siyang makilala. Di ba? No, na parang na kahit na pinipigilan tayo ng nanay natin, no? Sinasara yung pinto, no? Ang iba sa atin ay tumatalon sa bintana para lang maka-attend ng fellowship. Amen po ba? Sino ba nakaranas nun? No, na pinipigilan pero kung saan-saan nakadaan para lang magsimba. Bakit hindi natin ibalik ang init ng ating paglilingkod sa Panginoon? Secondly, reflect. Reflect. Alam natin na ang tunay na light ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero, inutusan din tayo ng Panginoon na magpatuloy sa liwanag. No? At in fact, tinawag niya rin tayong mga anak ng liwanag. Nandito ba yung mga anak ng liwanag? Amen. No? Sabi diyan, let its warmth, love and grace radiate through your action, bringing glory to the giver of every good and perfect gift. So when you say we want to be somebody who reflect the light of Christ, let us allow the light to transform our life. Amen? So, hindi pwede na walang transformation eh. Kasi darkness ka eh. Darkness, galing tayo sa dark, tapos dinala tayo ng Panginoon sa liwanag. So there must be some change. Amen? Now, although sinasabi ng Biblia na yung pagbabago ay nanggagaling sa work ng Holy Spirit. Pero without our cooperation, mga kapatid, hello, walang change na mangyayari sa ating mga buhay. That's the reason why na kahit minsan matagal na tayong Kristiyano, pero nakikitaan pa rin tayo ng hindi mabuting gawa. Nariringgan pa rin tayo ng mga hindi mabuting salita. Because we do not allow this light to transform us and make us truly the light of this world or the children of light. Sa mga nababanggit na lang natin eh. Isa kasi sa mga pinaka-hurtful na mga na pwedeng ibato sa atin, ang mga salitang hindi maganda. Tama po ba? Sabi nga ng iba eh, buti pa sinaksak mo na lang ako. Buti pa sinampal mo na lang ako. Buti pa binugbog mo na lang ako o pinatay mo na lang ako. Kaysa pagsabihan mo ako ng masasakit na salita. Sometimes sa mga nagsasabi, siguro wala po yun sa kanila. Pero it is our responsibility. Responsibilidad natin bilang mga children of light, no? To allow ourselves to be transformed by the power of the Holy Spirit. Kasi bawat salita, makinig po tayo, no? Bawat salita na namumutawi sa ating mga bibig ay hindi na kailanman natin yan maibabalik o mababawi. Bawat salita na nasasabi natin sa ating mga anak, sa ating mga kapatiran, sa ating mga asawa, no, ay hindi na kailangan man iyan maibabalik. Pag sinabi mo sa iyong mga anak na wala kayong kwenta, pwede mo sabihin, ay, son, ano ba nasabi ko? Balik mo na. Hindi na po yan maibabalik. Nasabi mo na po yan. Kaya bawat salita na nalalabas sa ating mga bibig, sana po, ito po ay ating ikokontrol. Lalong-lalo na. No? Siguro nga sa anak mo ay pwede mo pa itong, pwede ka makabawi. Pero paano sa ibang tao? Kasi sa anak mo, pwede
araw-araw mo kasama yan, pwede mong bawiin yan sa mga gawa mo. Pwede mong sabihin na, anak, nasabi ko lang yun kasi tigas kasi ng ulo mo eh. Diba? Pero paano sa mga tao na hindi mo naman kaano-ano, na ibigay mo sa kanya, hindi light, kung hindi darkness. Amen? Amen po ba? So let us only reflect what God wants us to reflect in our thoughts, in our actions, at sa ating mga sinasabi. And lastly, share. Just as a shepherd shared the good news, let us carry the light of Christmas into our communities. Share the story of God's light with joy and humility. Laging magpakumbaba. Amen po ba? Nanay ako, hindi ako pwede mag-sorry. Hindi pwede naman. Pwede naman tayo mag-sorry kahit tayo po ay mas matanda. Amen po ba? Amen? Again, Jesus is the light. But He is also commanding us to reflect that light through our lives sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Today, since it is Christmas, we will have a candle lighting ceremony. Pwede ba tumayo ang lahat at hawakan ang kanilang mga kandila? I would like to request Pastor Derek to come first. Si Pastor Derek. And then, okay, sige. Sister Merlin and I would like also to request yung mga, dito po tayo. Linya na lang po tayo. Let us ask them to come. Dito muna tayo. Let us ask them to come. Leaders ng mga family, pwede kayo come forward and get your light from these leaders. Yan. Tapos, sa isang pamilya, isa na lang. Tapos, kayo na po mag-light ng mga candles ng inyong mga kapamilya. Sana po maganda ay magkatabi-tabi na ang mga magkakapamilya. As we sing this song, pwede na tayo magkanta. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.